Go. Ang prinsipeng mahaba ang ilong ni Severino Reyes. Noong unang panahon, may hari na matagal nang nangingibig sa isang magandang prinsesa. Ngunit, hindi tinatanggap ng prinsesa ang pag-ibig ng hari. Mahal na prinsesa, ano pa ba ang nais mo upang mapatunayan kong tunay ang pag-ibig ko para sa iyo? Mabuti kang tao, ngunit wala pa sa isip ko ang pag-aasawa, ang laging sagot ng kanyang prinsesa. Hindi sumuko ang hari. Humingi siya ng payo sa ermitanyong nakatira sa pusod ng kagubatan. May kinatatakutan ang prinsesa. Mayroon siyang puting pusa na laging nakabantay sa kanya. Higante ang tunay na anyo ng pusa. Nagbabalat kayo lamang ito. Kailangan matapakan ang buntot ng pusa ng isang lalaking tunay na umiibig sa prinsesa at iniibig rin naman ito. Sa ganito lamang mapapalaya ang prinsesa sa engkanto ng higante, salaysay ng ermitanyo. Sinunod ng hari ang payo ng ermitanyo. Nang muli siyang dumalaw sa prinsesa, tinapakan niya ang buntot ng puting pusa. Pinagkakalmot siya at kinagat ng pusa, ngunit hindi binitiwan ng hari ang pagkaapak sa buntot nito. "Pakawalan ninyo ang aking pusa!" sigaw ng prinsesang nagmamakaawa. Nang mapagod ang pusa, ay agad nawalan ng bisa ang kapangyarihan nito. Lumitaw ang isang maitim at pangit na higante. "Natalo mo ako, mahal na hari. Mapapasa iyo na ang prinsesa. Ngunit isinusumpa ko na ang anak ninyo ay magkakaroon ng mahabang ilong." Kasi haba ng buntot ng pusa, halakhak ng higante, saka naglaho. Nagpakasal ang hari at reyna. Namuhay ng payapa ang mag-asawa hanggang sa magkaroon ng isang malusog na anak na lalaki. Isang prinsipeng may mahabang ilong. Sa habag sa anak, pinalitan ang mga larawan na nakasabit sa palasyo. Kinabitan ng mahabang ilong ang mga larawan ng kanilang mga ninunong hari at reyna. Pinalitan din ang mga kawal at katulong. Tinanggap lamang ang mga taong may mga kakaibang ilong. Ngunit, bakit ang ilong ninyo ng aking ama ay maliit? Minsang tanong ng binatang prinsipe. "Hindi mo ba nakikita kami mga pangit?" Malugod na sabi ng reyna. "Hindi po. Pareho kayo maganda sa aking paningin," sagot ng prinsipe at sabay niyakap ang mga magulang. Minsan, tumakas ang prinsipe upang mamasyal. Napalayo siya kasama ang kanyang kawal. Namanga siya sa liit ng mga ilong ng mga tao sa bayan. Lalo na nang makita niya ang isang namamasyal na magandang prinsesa na maliit ang ilong tulad ng hari at reyna. Samantala, pinagtitingnan ng mga tao ang prinsipe. "Akala namin hindi totoo ang balita kung bakit hindi lumalabas ang prinsipe. Mukha siyang elepante." Nahabag ang prinsesa sa prinsipeng may mahabang ilong. "Pagmasdan nga ninyo ang iyong itsura. Wala sa panlabas na anyo ang buti ng isang tao," sigaw ng prinsesa sa mga taong nagtatawa. Sinamahan ng prinsesa ang prinsipe sa pamamasyal. Ikinuha ito ng prinsipe sapagkat nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Kinabukasan, isinama ng prinsipe ang hari at reyna sa kalapit na kaharian upang magpasalamat sa mabuting prinsesa. Noon lamang sila lumabas ng magkasama. Nagtawanan ang mga tao sa palasyo ng prinsesa nang makita ang prinsipeng may mahabang ilong. Sa awa ng prinsesa, hinipo niya ang mahabang ilong ng prinsipe. Nagulat ang lahat ng tao nang malaglag ang mahabang ilong ng prinsipe. Napalitan ito
ng ilong na tulad sa kanyang mga magulang. Tanging ang taong may matapat na pakikipagkaibigan sa prinsipe ang makakapagtanggal ng sumpa ng masamang higante. Naiiyak sa tuwa ng reyna. Nagkaroon ng pista sa kaharian at nagsaya ang lahat.